Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, naglabas po ng pahayag naman po ang ating mahal na Vice President Sara Duterte. Doon po sa mga hinanakit at sama ng loob ng First Lady, lalo't nakapagsalita pa ng bad shot na sa First Lady ang Vice President ng bansa na si Vice President Sara Duterte. Sumagot na po at nagpahayag na po. Pakinggan po natin ang pahayag po ng ating Vice President doon sa First Lady. At bago po siyempre yun, nagpapasalamat si Kamanong po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan po sa YouTube at TikTok. Ito po, pakinggan na po natin ang pahayag po ng ating Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Yan po mga katambay. Malinaw po ang pahayag po ng ating Vice President. Lalong-lalo po dito sa First Lady na wala namang mandato sa ating bansa bilang siya sinasabing First Lady. Wala pong inaatang po ang sambayanang Pilipino po sa ating First Lady. Hindi po katulad sa ating Vice President na binigyan po natin ng mandato ang ating Vice President at ang ganun din po ang Presidente. Sila po ang maglilingkod bayan po sa atin. Ang Vice President at ang Presidente. Hindi po ang First Lady. Ang First Lady po, napakarami po na nagsasabi ng mga nakaraang vlog ko na wala pong, wala pong binigay na mandato ang sambayanang Pilipino sa First Lady. Yung personal niya na nararamdaman. Sinagot po ng ating Vice President, mga katamay, na yung personal niyang galit o anumang nararamdaman niya sa Vice President, yun po hindi po saklaw ng mandato ng Vice President na kanyang trabaho sa ating bansa dahil siya po ay maglilingkod sa ating mga Pilipino. At yung personal na problema ng First Lady sa ating Vice President, yun, maliwanag. Silang dalawa lang mismo ng Pangulong Bongbong Marcos ang mag-uusap, mga katambay. At kung ano man ang problema ng First Lady, hindi papatulan ng Vice President dahil hindi siya kasama sa mandato ng kanyang pagiging Vice President, mga katambay. Pero, kung ang First Lady, di po ba, talagang babakbakan pagdating sa sinasabing politika at ayon o doon sa trabaho mismo ng ating Vice President, makakatikim po ng direct ding sagot na na ibibigay ng BP Sara, mga katambay. Ito po, personal po ito Yung inilalabas po na sama ng loob ng First Lady, personal niya po ito na sinasabing hindi niya na nagugustuhan ang, sa kanyang paningin, sa kanyang pakiramdam, hindi niya na type ang Vice President dahil nakapagsabi nga po siya na bad shot, di ba? At kung ano-ano pa. Pero sa kabila nun, ano po ang
sabi ng ating, Vice President, hindi ka importante, di ba? Sa loob-loob lang ni VP Sara, hindi ka importante, Madam First Lady. Hindi ka kasama sa trabaho ko. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Kaya binigyan din binigyan din ng ng tanong, ang ating pamahalaan, lalo-lalo ng ating Commander-in-Chief. Nagbigay po ng tanong kung anong gagawin. Ito ang kailangan natin solusyonan, di ba? Yun ang sinasabi ng Vice President eh. Unahin po natin ang pangangailangan ng mga Pilipino, di ba? Yung kawalan ng trabaho, kahirapan. Yung mga may hirap na lalong naghihirap dahil sa nagtataas ang bilihin, di ba? Tapos, binanggit din ng ating Vice President yung lumalalang problema natin. Nagbabalikan na naman, mga katambay. Nagbabalikan na naman ang mga addiction, ang droga sa ating bansa. Kasama na dyan ang krimen, di ba? Nandiyan pa mga terorista, di ba? Kasama na siyempre dyan ang mga NPA, di ba? Ano pa? Napakarami pa. At pati itong badya na wag naman sana na tayo ay nagiging agresibo rin dito sa West Philippine Sea o South China Sea, sa China o sa China. Napakarami pong problema po na hinaharap ng ating bansa na hindi po nasosolusyonan. Nagiging parang lang po, sa salita lang tayo nagiging magaling po ang ating pamahalaan ngayon. Puro gagawin, ganito gagawin, ito ang plano. Ganun po nakikita ni Kamanong sa ating gobyerno ngayon puro plano. Pero walang nakikitang solusyon na nararamdaman na ng mahirap. Di po ba mga katambay? Wala eh. Nakikita po natin, magdadalawang taon na ang ating gobyerno sa pamamahala po ng ating Pangulo na napakarami niya pong binitawan na, magagandang gagawin nung siya po humihingi ng ating boto, mga katambay. Dahil halos parang kailan lang, magdadalawang taon lang, tandang-tanda pa natin yung mga kanyang pinangako sa atin na hanggang ngayon po, wala pang natutupad, mga katambay. Puro plano pa lang. Puro ang gagawin pa lang, di umano. Ganito, security, food security, hindi nagkukulang ng pagkain ng bansa. Meron naman na pati mga LGUs, kailangan magtulong-tulong tayo. Kailangan gawin natin to, solusyonan natin ang food security, di umano. Ganun lang po nangyayari po sa ating bansa. Puro, puro pasakalye, puro plano. Pero yung talagang matibay na ora mismo na mararamdaman sana nagdadalawang taon na, mga katambay. Magdadalawang taon na. Malapit na. Pero nandun pa rin tayo sa plan A, plan B, plan C, plan D. Puro plano pa lang, mga katambay. Wala pang nararamdaman. Lalo sa kahirapan, lalo sa pagtaas ng bilihin na kailangan nating mahihirap. Dahil tayo po naapektuhan dyan. Dahil limitado lang ang ating pera, ang ating asset, ang ating kinikita pang araw-araw, di ba? Kaya kung hindi po masusolusyonan ng gobyerno, yung sinasabi ni BP Sara, tayo mismo may hirap, tayo mismo ang napakalaking magpapasan ng kahirapan, tagutom, nahandyan pa, nag-aamba pa ang problema natin sa kuryente, ganyan din sa katubigan, sinasabi ni Vice President. Magkakaroon din tayo ng problema, pagka yan po sumunod na naman, tataas na naman yan, mga katambay. Alam naman natin, pagka nagkakaproblema ang gobyerno natin, tayong mga Pilipino ang naapektuhan, mga katambay. Di ba? Kasama na ang may hirap. Di ba? Hindi lang naman na middle class. Lahat tayo, Pero sa mga mayayaman na sobra-sobra, nagkakamal, di umano, hindi naman nila iniintindihan, mga katambay. Walang problema. Mismo, pati ang media natin at yung mga nasa social media, wala naman silang ini-issue sa kahirapan ng ating bansa Sa kawalan ng trabaho, na napakataas na inflation na walang trabaho. Ganun din. Pinakamataas itong administrasyon natin ngayon. Pinakamataas na pagbulusok pataas ng presyo ng bilihin, lalo ang bigas. Di ba? Samantalang yung pinalitan po na dati Pangulong Duterte, 38 pesos lang po ang bigas. Parang kailan lang po yun.
You know? Ngayon po, pinakamurang bigas, yung sinasabing pagkaing mahirap, kulang 60 na mga katambay. Halos nadodoble na ang presyo doon sa pangarap na 20 pesos ng Pangulo na walang Pilipinong magugutom, laging may pagkain sa hapagkainan. Yan po ang kanyang propaganda ng mga panahon na yon. Murang kuryente, murang pamasahe, murang bilihin. Puro ganun po propaganda. Pero ngayon, mapapamura na lang si Juan de la Cruz, mga katamay. Mapapamura na lang po. Kaya ito po, napakaganda po ng pahayag sa atin ng ating Vice President, lalong-lalo na dito sa hindi natin maintindihan kung ano ang agenda, kung ano ang plano ng First Lady, bakit masyado siyang exposed sa media, Hindi katulad nung panahon ni Pangulong Duterte, yung sinasabi ko nga, dalawa ang kanyang First Lady, never natin nakikita nakisawsaw sa pagpapatakbo ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Pero ngayon po, sa nakikita po ng taong bayan di umano at ni Kamano, parang napakalaki po ng, ng parte ng First Lady sa pamamahala po ng Pangulong Marcos. Parang sinasabi nila, ito po yata di umano nagpapatakbo ng bansa. Ito po yata ang sinasabing alas ang nagbubulong di umano sa Pangulo ng Pilipinas. Kaya nagkakawindang-windang daw po. Yun ang sinasabi ni Atty. Harry Roque. Kaya nagkakawindang-windang ang administrasyon daw ni Pangulong Marcos dahil sa mga ganyang nakapaligid. Unang-una raw ang First Lady, mga katambay. Pero nakikita naman natin ang ginagawa ng First Lady, ba? Ng First Lady at ng Pangulo. Binubusog po tayo sa mga vlog. Sa mga vlog po na magaganda, mga funny things, mga pinapasyalan nila, yung mga love life nila, yung magaganda nilang istorya ng kanilang pag-iibigan. Busog na busog po ang mahihirap po dyan, mga katambay. Na masayang-masaya po tayo, di ba? Dahil nakikita po natin ang pagmamahalan, yung magagandang nangyayari sa ating Pangulo, yung mga kanilang mga date, di ba, ng First Lady, at yung pagmamahal ng Presidente sa First Lady, di ba? Nakikita po natin sa mga vlog po ng Pangulo, di ba? At yung mga agenda po niya, mga economic agenda po na makapagbibigay po ng kaunlaran at world class sa ating bansa, di ba? Mawala na tayo ng kahirapan at bababa na mga bilihin, di ba? Pagka tayo, nakinig sa mga magagandang salita ng ating Pangulo. Di ba, mga katambay? Kaya, manood na lang po tayo kung kumakalam po ang sikmura natin, mga katambay. At hindi natin kayang buhayin sa mahal ng bilihin. Manood na lang po tayo ng mga vlog ng ating Presidente. Shock na hindi na tayo magugutom at hindi na natin iisipin ang kahirapan araw-araw, mga katambay. Mawawala na po lahat yan dahil doon po sa ginagawa pong mga video, mga funny things, mga walking in the beach, mga eating in the, the fancy restaurant, and, talking each other, yung mga funny things nga, di ba? At yung kanilang mga pagmamahala na napakatibay, di ba? Yan po ang isang napakaganda po nangyayari sa ating bansa. Binibigyan po tayo ng kalakasan ng loob ng Pangulo at ng First Lady kung paano mamuhay ang isang pamilya na masaya at mariwasa ang nangyayari sa pang-araw-araw, mga katambay. Kaya pinakikita po sa atin na huwag kayong mag-alala. Itong ginagawa namin ng inyong First Lady at ng Presidente para sa mga Pilipino ito. At least meron na kayong idea kung paano mamuhay ng sapat, ginhawa at hindi naghihirap at walang problema sa pang-araw-araw na pagkain sa hapagkainan. Di ba, mga katamay? Ganun lang po kasimple yun. Kaya buti na lang ang Vice President, ibang pananaw, mga katamay. Hindi naglalabas ng mga funny things ang Vice President. Hindi po niya ini-expose kung ano yung pagmamahala nila ng kanyang asawa, ng asawa ng Vice President. Direct to the point yung magsalita ng Vice President, ito ang problema ng bansa.
kahirapan, kawalan ng trabaho, di ba? Ano pa? At nag-aadya na pagtaas ng kuryente at tubig. Ano pa? Problema sa droga, lumalala, krimen, terorista, at marami pang iba. Di ba? Mga tambay, magkaiba ang presidente at ang vice presidente, mga katambay. Magkaiba. Kaya kayo po, ano po ang inyong pananaw at komento dito po sa pahayag ng ating Vice President sa kanyang sagot sa First Lady na bad shot di umano ang Vice President ng Pilipinas. Pwede po tayong magkomento dito sa ating comment section, mga tambay. Kung ano man ang komento nyo, siyempre, lahat tayo may kanya-kanyang pananaw at komento sa buhay, mga tambay. Muli po, si Kamanong po, nag-iiwan pong ingatan nawa po tayo ng Panginoon natin nasa itaas. At tis-tis lang po, mga tambay. At makakabangon muli at babangon muli ang ating bansa. Paalam! Bye-bye!